dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na. Mga kababayan, punta na ho natin ang, Attorney Claire Castro. Nako, pasok. Lang magpadala ng eroplano para mapauwi ang mga Pinoy mula sa giyera sa Middle East. Ayon yan mismo kay Vice President Sara Duterte. Sagot ng Malacanang, Yan na. Sa opinyon at suhestyon ni Sara Duterte na madali lang daw magpadala ng eroplano sa Middle East para sunduin yung mga kababayan nating gusto nang umuwi, mga kababayan na nagbida-bida si Sara, ay may tugon po ang palasyo. Eto na mga kababayan ko. Ang tugon ng palasyo sa sinabit opinyon at suhestyon ni Sara Duterte ninyo ay pakinggan nyo maigi. hindi nag-aaral at hindi nag-iisip ang bise. Kita nyo mga kababayan ko. Masakit yan. Yung sabihan ka ng hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-iisip, bobo nga kasi. Di ba? Bobo nga kasi si Sara Duterte. Alam nyo ba marami akong kaibigan ngayon, Marami akong mga kaibigan na sumusuporta kay Sara, Yung may mga ilan, ngayon wala silang masabi. Sabi ko, ano naman ang masasabi nyo sa opinyon ng magaling na Vice Presidente Sara Duterte? Sabi ko, alin doon? Sabi ko, yung sinabi niya na madali lang daw sunduin yung mga OFW, magpadala lang daw ng eroplano. Sino may sabi? Si Sara Duterte. Sabi ko gano'n. Sabi na, sinabi niya yon? Ikaw gumagawa ka na naman ng kwento. Kita nyo, ganun yung banat nila. Sinabi nga. Sinabi ni Sara Duterte yun. Ikaw huwag ka nga gumawa ng kwento. Paano naman sasabihin yung ganun? Diba? Hindi naman ganun katanga si Sara na sabihin na, ano yun, alam na may gera, magpapadala ng eroplano. Oo nga, sinabi nga ni Sara. Sabi nila, hindi kami naniniwala dyan. Utik din, pati yung mga DDS, mga kababayan ko, ayaw nilang maniwala na sinabi ni Sara yun. Ayaw nila, ayaw nilang maniwala na totoo ba na sinabi ni Sara Duterte yun. Kahit ano sinabi ko na totoo nga yan. Pinakitaan ko na ng video, ay AI daw yan. AI daw? AI daw yung video? Grabe, no? Yung mga DDS talaga, ang tindi ng mga sapak sa ulo. Ayan na nga, puro balita na nga dito, balita na doon. Tapos, kagabi, mga kababayan, nagkita-kita kami sa spa. Nasa spa kami, mga kababayan, nagkita-kita kami. Sabi ko, sabi nila, oo nga, siguro ko, may dahilan yun. Baka, sabi nila mga kababayan, baka naman may dahilan talaga yun. Sabi, anong dahilan? Kaya siguro niya nasabi yon. Dapat kayo yung mga tuwiran kung ano yung dahilan niya. Kasi maliwanag sa video, yung sinasabi niya na madali lang daw. Kinumpara nga yung COVID Sabi nung baka nalipasan ng gutom. Alam niyo mga kababayan, maganda rin talaga na ipinapamukha natin sa mga kakilala nating DDS yung mga pangyayari, Ganon, di ba, Mel Ace, ipamukha natin sa kanila, JC Kim. Hindi pa pwede na hindi, baka daw nalipasan ng gutom si Sara Duterte. Walang yung katwiran niya, Anyways, eto na, pakinggan mo natin ito, Napakadali lang magpadala ng eroplano para mapauwi ang mga Pinoy mula sa giyera sa Middle East. Ayon yan mismo kay Vice President Sara Duterte. Sagot ng Malacanang, hindi nag-aaral at hindi nag-iisip ang bise. Nako, kita nyo mga kababayan ko, di ba Kyril? Samahan yan, Jing Martin.
Di ba, Rebecca Banyaga, sabihan ka ng ganyan. Malamang si Sara Duterte ngayon hindi na magpapa-interview yan. Ito mga kababayan, hulaan natin Hulaan natin. Malamang ngayon, kung magpapa-interview man si Sara, malimit na. Hindi ho katulad ng itong nakaraang buong 2 linggo na halos araw-araw ini-interview siya. Tingin ko ngayon, maghihinay-hinay na sila. Sabi ko nga sa inyo, habang nagsasalita si Sara, nabibisto ang kahinaan ng utak niya. Kaya nga sabi natin, sige lang, magpa-interview ka pa para mamulat ang mga bobo at tanga. Biruin ninyo, pati pagbibisikleta, dinamay niya. Diba, mga kababayan ko? Yan Trio. Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Para kay Vice President Sara Duterte, napakadali. Tingnan nyo mga kababayan yung expression na mukhang gumaganong gano'n rin. Yung gumaganong ganon? Oo, yan po yung mga, mga galawan ng mga walang laman ng ulo. Opo, ang Pangulo, tingnan nyo mga kababayan, nakaganyan, di ba? Di ba? Ganon. Pero yung gaganong-ganon, mga kababayan, bobo yan. Oo, ganyan na ganyan yung mga classmate ko pagka nag-recitation, walang maisagot. Gaganong-ganon, humihingi-hingi ng tulong. Ito na. Lang ng repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa gyera sa Middle East. Kasunod yan ang sinabi ng Pangulo na hindi agad makakapagpadala ng eroplano roon dahil nga sa mga saradong airspace. Yan, kita nyo? Mga kababayan, makakontra lang, mema lang, may masabi lang mga kababayan. Tingnan nyo, nagbabasa pa yan. Malamang mga kababayan ko, yung pong, yung mga nagtuturo kung ano isasagot niya, mukhang tama naman yung itinuturo, kaya lang mali lang pagkakabasa niya. Biruin nyo, babasahin na lang yung sagot, mali-mali pa. Saan naman kayo nakakita ng ganyan? Samantalang si Pangulo, pag nagsalita yun, kahit walang kodigo, walang script, walang babasahin, tuloy-tuloy Eto mga kababayan ko, kita nyo naman, binabasa na lang yung mga sagot niya, mali-mali pa. Ano ibig sabihin nun? Di bobo talaga. Tuloy. Sa kanyang programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, kinumpirma ng bise ang repatriation. Kita nyo, ayan mga kababayan, yung kodigo mo, Sara. Tapos nagpa-interview ka sa bobong 2. Subukan mo kasing magpa-interview kay Lakarin Davila, ganon. Subukan mong magpa-interview sa ANC. Subukan mong magpa-interview doon sa mahuhusay. Diba? Kila Pinky Web, ganon. Putik na yan, yung kausap mo, tingnan mo, 2 kalbo. Ang kausap mo, mukhang mga magnanakaw ng kalabaw. Diba, mga kababayan ko, mukhang matadero. Tapos si Sara, mga kababayan, mukhang baklang tomboy, tuloy, Noong panahon ng pandemya. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Kala niya, ang talino niya sa part na yun, Ang feeling ni Sara, mga kababayan, ang talino ko rito sa part na to. Napakadali! Napakadali! Putik na, habang pinapanood natin, tawa tayo ng tawa, Tapos sila Banat Bay, mga kababayan, nilinervyos na. Nako, mga kababayan ko, eto na. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan man, saan mo gusto kumuha ang mag-rescue. Bubo! Umani ho yan, mga kababayan, ng batikos. Yung aking nga lang simpleng-simpleng ginawang reels, sa aking Facebook. Abay, viral ako dyan Viral, mga...
Viral ako, mga kababayan, sa Facebook pagka ganyan yung mga ginagawa kong reels. With kanya, limitado lang ang flights pero hindi sarado. Oh. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Oh, sarado airspace. Oh, sarado nga yung airspace. Oh, ayan, tinama ka na, Sara, ha? Tinama ka na, oh. Sabi rito, ni, etong mukhang mongoloid din, oh. Kaya limitado lang ang flights pero hindi sarado. Ah. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Baka, tamaan. Mas maganda na yung nag-iingat. Di ba? Tama naman eh. Sabi ni Pangulo hindi lahat, oh. Hindi kasi yung kaibigan ko, O, kita niyo. Talagang ipipilit niya mga kababayan eh. Ipipilit niya na, hindi kasi daw yung kaibigan niya, gumamit pa ng kwento. Si Sara, pwede itong maging barberya no? Pwedeng maging barbero to si Sara. uwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Kita nyo? Malacanang kay VP Sara. Ayun na. Siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral, at Laka. hindi nag-iisip, Oo. hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Oo. Pagsalita lamang, Aha. makakuha siguro ng mga views, Aha. pero hindi po ito naaayon sa realidad. Oo. Dapat Kita nyo, mga kababayan ko, no? Bubo! Hindi kasi niya inaalam na meron na palang mga programa ang gobyerno tulad niyan, di ba? Pati nga ho yung trabaho ng DTI, gusto niya panghimasukan eh. Gusto niya pag ako dapat gumawa tayo ng komite. Paano na yung DTI? Komite daw para mag-asikaso sa mga OFW, sa mga presyo ng pangunahing mga bilihin. Ganon. Trabaho ng DTI yon. Kaya alam nyo si Sara, hindi talaga nag-aaral. Mema lang, may masabi lang. May masabi mga kababayan ka. Nako, Diyos ko. Oy, banat ba, hindi ba kayo nahihiya para sa kanya? Sa totoo lang, kung ako i-interview dyan, malamang sa susunod, hindi na. Diba? Hindi na ho. Hindi ko na ho yan na, hindi ko na i-interview niya. Sabi nga rito, maniwala ka dyan kay Sara. Cancel nga ang flight sa Dubai. Sabi ng anak ni Lilia, dahil gusto nga umuwi ng Pinas. Sara, walang flight sa Dubai. Luka-luka ka. Bubo nga. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya ni Sara Duterte. Ay! ang basehan ng bise ay facts at hindi lang ang kaibigan niya. Kita nyo? Gusto pang lumusot. Tax daw at saka hindi lang yung kaibigan niya, tanga talaga. Hindi niya alam mga kababayan, bobo kasi. Mga kababayan isusugal ba natin yung pong isang eroplanong mga Pilipino kung sakali man na makadapo, makalapag doon yung ating eroplano, mga kababayan ko, isusugal nyo ba na isakay yung daan-daan o libo-libo ng mga OFW na hahakutin natin sa paglipad niya yung hindi alintana o yung panganib na hindi man sinasadya na nagliliparan yung mga missile dyan, mga kababayan ko, isusugal nyo ba? Kasi si Sara hindi ginagamit ang utak. Pinag-aaralan kasing maigi yan. Hindi mo makukuha sa papikit-pikit lang. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, kawawang-kawawa si Sara sa social media. Kung sino-sino na lang ang bumabanat sa kanya. Eto, tignan nyo mga kababayan ko Pakinggan nyo to. Panood nyo na ba ito? Yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum. Yung Tignan nyo, nakalagay pa dyan na Vice President Sara Duterte, Republic of the Philippines. Kita nyo. Unawain yung maigi, yung kanya sinasabi mga kababayan ko. Kasi talagang mabubuisit kayo. Panoorin natin. naturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na Tingnan nyo, pagka nag-ano pa siya, nagsalta, kala mo talaga, no? Kala mo, piling matalino, putik na yan, no? Ito na, at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata.
Hindi yung kung saan siya nakaupo. O, bobo! Napansin nyo mga kababayan ko? Ang importante daw yung matuto, hindi daw mahalaga kung saan siya nakaupo. Kundi ba naman tatanga-tanga talaga si Sara Duterte? Alam nyo ba nakasali yan eh? Ha? Kasali yan sa dapat na maging space ng mga estudyante. Kailangan maaliwalas, maayos yung kanilang classroom, yung kanilang uupuan, gano'n ano. Hindi yata alam ni Sara, naging DepEd pa naman, na yung mga estudyante kulang na kulang ng classroom. Di ba? Hindi niya naiintindihan yun mga kababayan, kaya walang nagawa sa DepEd ito eh. Bobo! Oo, ipapahamak tayo nito. Nakaw tuloy, sige. Araw-araw. Oh. Maganda ang idea ni Ma'am, ano, dahil ngayon, Maganda yung idea ni Mama. Putang na, balat bay, bobo ka rin. Inayunan mo rin, tatanga-tanga ka rin. ay talagang mas marami pa ang Sige, i-guide mo. Paayusin mo. Ibenta nyo si Sara. Ang bobo-bobo. matuto. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka Kita mo. Limitado yung classroom. Konti lang daw yung matuturuan. Sabi nga ni Sara, hindi daw mahalaga yung kung saan nakaupo eh. Hindi mahalaga yun kung may classroom, kung may upuan, hindi na daw mahalaga yun. Tapos ito, inaayos di ba yung kwento ni Sara Duterte? Sige, halatang halatado eh. yung technology, ano talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oy! Kasama yan, oo. Kasama yung technology, classroom, komportableng kwarto ng mga estudyante para makapag-aral ng mabuti. Di ba? Ako nga, minsan, nung nag-aaral ako, gusto ko nasa kwarto lang ako, mag-isa, kaharap ng computer ko, kaharap yung mga libro, kaharap yung mga dictionary, kaharap yung kung ano-anong mga gamit sa school na gusto ko tahimik lang habang nagko-concentrate tayo sa pag-aaral. Mga kababayan ko, si Sara, iba eh. Kung ano-ano sinasabi. Panoorin nyo na nga lang ha. Panoorin nyo. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. Ha? 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka. Alam nyo, pang bobo talaga. Kapag nagsasalita si Sara, pang bobo lang yung makakaunawa. Tayo mga kababayan pansin natin mga kababayan na kung ano-ano yung pinagsasabi nito Sa mga ginagamit niya na pagkukumpara kung ano-ano, mga kababayan ko, ang layo sige, tuloy. Tuloy. Ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. Ikinumpara, parehas lang daw yung teacher sa sales lady. Tao pa ko Sara, nagkumpara ka pa yung teacher sa sales lady. Yung sales lady, mag-aasikaso ng mga bumibili. Yung teacher, napakarami yung atensyon na dapat niyang bigyan kasi maraming estudyante. Bobo, no? Mga kababayan, no? Mahina ulo. Sige na, panoorin nyo na. Tara. So, huwag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. Guys, kung susuriin na mabuti ang pahayag ni VP Sara Duterte, tila hindi mahalaga sa kanya ang classroom at dapat mag-focus sa technology at curriculum. Oo nga, sabi nga kuya. Banatan mo, Anino. Guys, ganitong utak ba ang gusto niyong maging presidente ng Pilipinas? Kaya lang gusto ng mga DDS, Anino. May liwanag na meron siyang malaking problema sa kanyang pananaw. Hindi lang sa pananaw, pati sa utak niya. Lalo na kung iuugnay sa aktwal na kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ipapaliwanag ko ha. Una,
Salungat ito sa mismong realidad ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi kailanman naging magkalaban ang classroom, technology at curriculum. Correct, mga kababayan ko. Buti pa yun, oh. Sabi ko sa inyo, mas matalino pa tong mga ito kay Sara Duterte nyo, eh. Di ba? Oh, oy, yung mga DDS, oh, tingnan nyo, di ba kayo nahihiya? Wala nang mapiling iba. Putik na yan, mas gusto ko pa napiliin nyo, ha? Yung mga, nandyan, oh, pwede naman, Di ba? Bakit hindi na lang si Guangson yung itakbo nyo? Ang tatlo ay bahagi ng iisang sistema ng edukasyon. Kapag sinabi mong hindi mahalaga ang classroom, para mo na ring sinabi na hindi mahalaga ang pisikal na espasyo kung saan nagaganap ang pag-aaral ng mga estudyante. Tandaan natin na ito ay lugar kung saan may direktang gabay ang mga guro, may interaction sa mga estudyante, at may strukturang sinusunod sa pag-aaral. At maalala ko lang po sa iyo, VP Sara Duterte, ayon sa datos, may kakulangan na hindi bababa sa 165,000 public school classrooms. Hindi naman niya tinugunan yun. Ilan lang yung classroom na nagawa nung panahon niya. Sa laki ng budget na inubos niya. Mas inuna pa, mga kababayan, yung pong mga gumastos ng mga nirerentahan na mga safe house. Nasa loob ng isang buwan, 1.3 million yung kanyang budget. Yung 1.3 million, 3 classroom, kaya nang magpagawa nun. 3 classroom, mga kababayan ko, pwede nang magpagawa. Kung 1 taon, 12, kayo na bahala, magdudamat na kayo. Ang dami na sanang classroom yung nagawa nun. Kung ginastos lang ng tama, yung mga hinawakang pera ni Sara Duterte. Tama, mali. Buong bansa neto lang Disyembre 2025. Ang ganitong kakulangan ay nagre-resulta sa siksikan ng mga silid-aralan, double or triple shifting ng mga klase. Oh my God. Yung iba nga mga kababayan, di ba, sa silong lang ng puno, nag-aaral Sa silong lang ng puno sila. Baka akala nyo. Paggamit ng mga hindi tradisyonal na lugar tulad na ng basketball courts bilang classroom. Pangalawa tila hindi nito kinikilala ang realidad sa mga probinsya. Maraming lugar sa bansa ang walang maayos na internet, kulang sa gadget at minsan ay hindi pa stable ang kuryente. Sa ganitong sitwasyon, paano magiging sentro ng edukasyon ang technology kung wala pang basic infrastructure? Correct! Basic infrastructure muna, Sara. Unahin mo muna bago mo yung pabida-bida. Alam nyo, sa totoo lang, gusto lang sabihin ni Sara, ako nakaisip nito. Bobo, mga kababayan ko. Parang ganito, Sara, magkumpara, no? Ikaw, Sara, ganito. Pinagmamalaki mo yung bagong technology ng Tesla. Tapos gusto mo sabihin, kita mo anak ko, eto ang ibibigay ko sa'yo. Ibibili kita ng Tesla, advance ang technology nito. Ang daming mga pictures na wala sa mga ordinaryong kotse to. Kaya eto anak, bukas ibibili na kita. Putik na yan, yung anak niya hindi pa nga marunong mag-drive. Binibili na. Dahil nga daw, yung kotse ay maraming pictures na kakaiba. Advance ang technology niya. Parang ganun ho si Sara. Hindi niya iniisip muna na may kailangan munang unahin na dapat ayusin para bago ipasok yung bagong technology na sinasabi niya. Nakuha niyo, mga kababayan ko? Yun. Parang hindi kasi naging DepEd Secretary, Tama ba, mga kababayan ko? Tama? May nakikita akong ilang mga kotse ng Tesla dito sa Pilipinas. Matagal na projects. Sa totoo lang, matagal na. Kaya lang, tinatalo ng BYD. Eto na. Ang classroom ang nagiging pinaka-accessible na lugar para sa pagkatuto, lalo na sa mga komunidad na walang digital resources. Pangatlo ang classroom ay usapin din ng seguridad. Sa loob ng classroom, may kontroladong kapaligiran. Correct! Ibig sabihin, mga kababayan,
Ang pangit nung nag-lecture yung teacher ng yung mga bata, ayan, pwedeng tumakbo ron, pwedeng pumunta dyan, delikado yon. Unlike sa classroom, pagka nandoon na sa loob, yung mga estudyante, isara mo yung pinto. Safe na yung mga bata, di ba? Nakikita mo. Ang dami. Ang teacher, pag nagsulat sa blackboard, nakatalikod. Malay niya ba kung mayroon ng tumakbot, nag-run away. Hindi alam ni Sarah yung kasi nga bobo siya, hindi niya na pag-aaralan. Mas matalino pa tong si Anino. Tuloy. Nababantayan ng guro ang mga mag-aaral. Correct. Naiiwasan ng mga aksidente at may agarang tulong kung may emergency man. Kung babaliwalain ni VP Sara Duterte ang kahalagan nito, parang sinabi niya na hindi mahalaga ang ligtas na espasyo para sa mga bata habang sila ay natututo. Correct. Pang-apat, hindi rin isinaalang-alang ni Sara Duterte ang mga praktikal na kondisyon tulad ng masamang panahon, sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at malakas na ulan. Bobo nga kasi. Oo, mga kababayan ko bobo Di ba niya alam yun na pag umulan, maambunan yung mga bata, medyo sensitibo yan. Sisipunin, di ba? Uubuhin, lalagnatin. Baliwala kay Sara Duterte yun. Bobo nga kasi. Tandaan mo, VP Sara Duterte, na ang classroom ay nagsisilbing proteksyon at minsan pa nga ay evacuation area. Kung wala ang maayos na classroom, saan mag-aaral ang mga bata kapag masama ang panahon? Correct. At ito pa ang pinakamatindi. Ito ang katotohanan, VP Sara. Paano naman ang mga estudyanteng naglalakad ng ilang kilometro at oras para lamang makapasok sa kanilang mga eskwelahan? Totoo yan. Sino nakaranas niyan? Naranasan natin yan, mga kababayan. Dahil sa, syempre, alam nyo na, lalakad tayo ng napakalayo, may mga tumatawid ng ilang ilog para marating yung school. Hindi niya naiisip yon, mga kababayan. Oo, hindi na naiisip, mga kababayan, sige, tuloy. Yung mga estudyanteng gustong mag-aral, ayaw mo bang maglagay ng eskwelahan o classroom malapit sa kanila? Sana pinag-iisipan mo yung mga sinasabi mo, no? Sa kabuuhan, ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng oversimplified na pagtingin sa problema ng edukasyon. Hindi sapat na sasabihin mong technology lang at curriculum lamang ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang tunay na solusyon ay isang komprehensibong paraan. Pinapalakas ang mga classroom at infrastruktura, pinapahusay ang curriculum at sinasama ang technology ayon sa kakayahan at aktwal na kondisyon ng Pilipinas. Kung tutusin, ang classroom ay hindi lang gusali. Ito ang pundasyon ng structured learning, accessibility, security at tuloy-tuloy na edukasyon ng mga bata. Kaya kapag sinabing hindi ito mahalaga, hindi lang ito simpleng opinion. Ito ay pananaw ng isang taong magpapahamak sa mga mag-aaral sa hinaharap. Kung gusto nyo makarating at matuto ang mga DDS sa content na ito, paki-like, follow and share para naman umabot sa kanila ito. Paki-like, paki-share para umabot. Ikalat nyo para malaman ng mga DDS ng mga bobo kung gaano katanga, nakakamangmang ito. Bobo! I-like nyo na, i-follow, i-share tayo, Isama nyo na si Anino. Felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the... Aminado na naging cause siya ng stress at pahirap sa mga estudyante. Dahil hindi naman daw siya galing sa education sector. Kaya naging, hindi mo pala alam, hindi mo pala kaya. Bakit mo tinanggap yan trabaho? Alam nyo mga kababayan, tama si Atty. Claire Castro. Kung hindi nyo naman alam, kung hindi nyo naman kaya, bakit nyo kasi tinanggap? Tapos ngayon, isisisi nyo pa sa nag-alok ng posisyon sa inyo. Kung di ba naman talaga kayo kabobo, no? Mga kababayan ko, no? Ewan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.